Nitong Enero taong 2026, naging sentro ng atensyon ang New Quezon City Jail sa Barangay Piatas matapos dito dalhin at ikulong ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Ang modernong pasilidad na ito, na may lawak na 2.4 hektarya, ay itinayo upang palitan ang lumang kulungan sa kamuning nakilala sa sobrang siksikan ng mga preso. Binubuo ito ng 3 gusaling may 5 palapag at idinisenyo upang sumunod sa mga pamantayan ng United Nations para sa makataong pagtrato sa mga persons deprived of liberty, PDL. Ang bagong kulungan ay may opisyal na kapasidad na kayang tumanggap ng 4,400 hanggang 6,600 na bilanggo, depende sa pagsasaayos ng 440 na selda nito. Ang bawat selda ay may sukat na 47 square meters at sadyang ginawa para sa 10 hanggang 20 katao lamang upang matiyak ang maayos na bentilasyon. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 3,612 ang bilang ng mga preso sa loob ng pasilidad. Bagamat nasa loob pa ito ng limitasyon ng disenyo, mahigpit ang pagbabantay ng mga awtoridad upang hindi na maulit ang matinding pagsisikip na naranasan sa lumang pasilidad. Ang pinakakilalang residente ng pasilidad sa ngayon ay si Bong Revilla, na ipinasok sa Piatas Jail noong ika-20 ng Enero taong 2026 sa ilalim ng utos ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Nahaharap ang dating senador sa kasong malversation of public funds kaugnay ng umano'y maanumalyang 92.8 na milyong piso flood control project. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Siya ay sumasailalim sa parehong panuntunan gaya ng ibang preso, kabilang ang 100 piso na daily food allowance. Sa ngayon, kasama niya sa selda ang iba pang dating opisyal na sangkot sa parehong usapin habang hinihintay ang desisyon sa hiling ng kanyang kampo na mailipat sa PNP Custodial Center. Ang buhay sa loob ng Piatas Jail ay malayo sa marangyang mundo ng politika, dahil binibigyang diin ng BJMP ang pulisya ng disiplina at humane safekeeping. Para kay Revilla at sa iba pang mga ditnido, ang mga gusaling ito ay nagsisilbing pansamantalang himpilan ng pananagutan sa harap ng batas. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa Sandigan Bayan, ang New Quezon City Jail ay tumatayo bilang simbolo ng pagsisikap ng sistema ng hustisya sa Pilipinas na gawing moderno ang mga kulungan habang hinaharap ang mga kasong kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang personalidad. Nitong Enero taong 2026, naging sentro ng atensyon ang New Quezon City Jail sa Barangay Piatas matapos dito dalhin at ikulong ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Ang modernong pasilidad na ito, na may lawak na 2.4 hektarya, ay itinayo upang palitan ang lumang kulungan sa kamuning nakilala sa sobrang siksikan ng mga preso. Binubuo ito ng 3 gusaling may 5 palapag at idinisenyo upang sumunod sa mga pamantayan ng United Nations para sa makataong pagtrato sa mga persons deprived of liberty, PDL. Ang bagong kulungan ay may opisyal na kapasidad na kayang tumanggap ng 4,400 hanggang 6,600 na bilanggo, depende sa pagsasaayos ng 440 na selda nito. Ang bawat selda ay may sukat na 47 square meters at sadyang ginawa para sa 10 hanggang 20 katao lamang upang matiyak ang maayos na bentilasyon. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 3,612 ang bilang ng mga preso sa loob ng pasilidad. Bagamat nasa loob pa ito ng limitasyon ng disenyo, mahigpit ang pagbabantay ng mga awtoridad upang hindi na maulit ang matinding pagsisikip na naranasan sa lumang pasilidad. Ang pinakakilalang residente ng pasilidad sa ngayon ay si Bong Revilla, na ipinasok sa Piatas Jail noong ika-20 ng Enero taong 2026 sa ilalim ng utos ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Nahaharap ang dating senador sa kasong malversation of public funds kaugnay ng umano'y maanumalyang 92.8 na milyong piso flood control project. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Siya ay sumasailalim sa parehong panuntunan gaya ng ibang preso, kabilang ang 100 piso na daily food allowance. Sa ngayon, kasama niya sa selda ang iba pang dating opisyal na sangkot sa parehong usapin habang hinihintay ang desisyon sa hiling ng kanyang kampo na mailipat sa PNP Custodial Center. Ang buhay sa loob ng Piatas Jail ay malayo sa marangyang mundo ng politika, dahil binibigyang diin ng BJMP ang pulisya ng disiplina at humane safekeeping. Para kay Revilla at sa iba pang mga ditnido, ang mga gusaling ito ay nagsisilbing pansamantalang himpilan ng pananagutan sa harap ng batas. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa Sandigan Bayan, ang New Quezon City Jail ay tumatayo bilang simbolo ng pagsisikap ng sistema ng hustisya sa Pilipinas na gawing moderno ang mga kulungan habang hinaharap ang mga kasong kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang personalidad.
Natulog si Mingming, guys. Yan, ang sarap ng tulog niya. Thank you for watching.